sana isa. Thank you, Lord. Talagang Super Mario, yun na lang alam ko. Parang mga Tom's World, gano'n. Nasa likod ko na, ang tinutukoy ko sa inyo. Meron pala akong gustong bilhin. Kaya na makakita kayo ng mga figurine. Ganon. Galing, oh. Hello guys! I'm back again with another video, and guys, sa video na to, tayo ay magpo-focus sa Akihabara area. And actually, if ever, kung hindi nyo alam kung ano yung Akihabara, yun yung area dito sa Japan na kung saan pwede kayong bumili ng mga murang gadgets, mga murang electronic stuff, at yun ang ating pupuntahan ngayon. And specifically, wala talaga akong yung talagang kunyari, pupuntahan ko isang establishment, isang store. So ngayon talagang purely exploration tayo sa Akihabara area. At meron lang ako pupuntahan doon na isang restaurant na nakita ko sa TikTok at sa IG Reels na masarap daw. So, let's go. Ngayon, may nangyari na kung saan na hindi ko inaakala. Hindi ko iniisip na mangyayari yun. Kasi, guys, dun sa Google, I mean, sa mismong application sa iPhone, di ba pagka sa iPhone or sa kahit sa ang phone, meron kayong makikita ng mga weather forecast ng lugar. Sabi kasi sa araw ngayon, sunny daw. Kahapon kasi, guys, hindi talaga masyadong malamig kahapon. So, parang in-expect ko, since sunny ngayon at kahapon hindi sunny nakalagay, mas mainit ang slight ngayon. Alam niyo ba, mas malamig. Umaga pa lang nanginginig na ako. Nakakatuwa. Ang lamig ngayon. Ewan ko ba yan kay iPhone weather? Buti na lang kamo yung suot ko ganito, oh. As you can see, makapal-kapal pa din kaya hindi ako tinatablan. And guys, oo nga pala, nakapantalon lang ako sa ibaba pero hindi lang halata. Naka-heat-tech pants ako. Kapag naglilibot ako dito, it's either naka-heat-tech pants or both, pati taas. Pero ngayon wala akong heat-tech dito sa pantaas. Pero at least makapal naman ang aking jacket. Nakakapagod. At the same time, lamig. Tapos, ewan ko kung nakikita nyo. Pero yung labi ko nanunuyo, tapos yung mukha ko ay nanunuyo din. So, talagang mas effective talaga pala yung moisturizer kapag sa mga ganitong lugar, ano. And at the same time, is yung mismong pagtuyo ng labi, grabe. Very mabilis. Kaya, mag-apply kayo lagi ng mga chapstick, ganon. So, ngayon, nandito na naman tayo sa Kinscho Station. And guys, ngayon, alam ko na, Kinscho pala talaga ang tawag doon, hindi Kinsicho. Kasi diba, as a Filipino, iba-iba yung mga binibigkas natin. So ngayon, i-adapt ko na talaga yung pagbigkas ng tamang istasyon dito, which is Kinscho. Yun kasi sinasabi sa mga train station. So, welcome to Kinscho Station! So ngayon, pupunta tayo sa Akihabara. And guys, alam nyo, malapit lang dito Akihabara. Like parang 2 stop lang or 1 stop. Ang maganda dito guys, alam nyo, medyo kabisado ka na tong train stations. So, meron kasi mga train station dito na, sige, for example, like SM North EDSA, tapos sa Trinoma. Meron mga time na parang hindi magkadugtong. So, pupunta ka pa dun sa Trinoma para makasakay ka galing dun sa SM North EDSA. So, parang mga ganon. So, at least kabisado ko na yung mga ganong klaseng style ng train station nila. So, ayan, Akihabara. Wait. So, ito na. Let's go. 各駅停車三鷹行きです。次は両国お出口。 Okay guys, so nakarating na tayo dito sa Akihabara Station. So 3 stops. Ayan, 3 stops in total. Tapos ngayon, sinerch ko na yung pupuntahan nating Raminan. Ang pangalan kasi ng is Hakata Furyu. So yun, nakita ko siya sa TikTok at sa IG Reels na masarap na parang, kung nakikita ko parang medyo cheesy siya. So gusto ko matikman. Sabing ganon, yun daw ang sinasuggest daw ng mga local. Sabi dun sa video at ngayon itatry natin. And pagka natry ko at masarap, sasuggest ko sa inyo. Let's go. Andito na ako ngayon sa Akihabara area. And kanina pa ako naglalakad dito. Pero nakalimutan ko magpasensya na kasi masyado ko ina-absorb yung mga nakikita ko. Ang ganda dito guys, like yung mga building niya, alam mo yung, di ba pagka traditional Japanese, parang Kyoto yung makikita mo, pero yung pagka Japanese na nakikita mo sa anime, talagang ito, talagang electric town, parang anime town, parang whatsoever, ganun talaga siya, ang galing. Ngayon, hintayin natin kung saan natin makikita yun. May pinipilahan dito, hindi ko alam kung yan yun. Oh, sana walang pila dun sa kakainan natin. Gusto ko lang guys talaga itsura niya eh. Hindi ko alam kung sikat ba siya or whatsoever. Pero according sa mga locals na napanood kong video online, yun daw. Ibig sabihin siguro masarap dito kasi may mga nakapila. Okay lang. Willing to wait naman ako. Ayan ah. Ito yung store guys. Yung ramen shop. Ramen bar pala rather. So yung Google link maps ilalagay ko sa baba. Plus ayun ako babasahin yung up to 2 noodle refill. Pwede daw for free. But di ko alam. Mas gusto ko kasi soup, diba? Nakakatuwa naman. I'm so excited! May mga nakapila na sa likod ko. Ang haba. Talaga siguro in demand siya, no? And tingnan nyo, ang liit lang niya guys ha, to be honest. Like itong building lang, tapos ang nipis pa ng building. Siguro masikip sa loob, but it's okay. Sabi nga nila, kung saan nandun ang mga lokal, yun ang masarap. Ito yung mga ramen, no?
Mamaya papakita ko sa inyo yung menu. Yay! May lumabas na isa. Thank you, Lord. Kasi mag-ano na eh. Mag-10 minutes na ako nakapila. Palang naman. Okay lang naman. Maximum mo pa 1.5 hour. Paglalaban ko to. Kasi chill day naman tayo ngayon. Alam naman tayong gagawin. After this sa Akihabara, Tokyo Tower, and ano lang naman ang pupuntahan natin. Yung Warner's Bros. Studio something. Ayun guys, next in line na tayo. Wala pa naman tayong 30 minutes na pumipila, kaya okay lang. Hello! So guys, ganun kayo pagpili dito. So, ano ba English? English? Ay, okay. Sorry. Number 1. What's the best seller? This. Okay. Cola. No cola. No, water. You have water there? Oh, okay. Okay, water. That's all. Okay. Here. And here? Okay. Guys, may nagkatsura dito. So, parang 17 binayaran ko. Meron mga ganito. Ayan, ganitong baso. Red pickle ginger. Savory soup extra. And ito, pickled mushroom greens. Mustard greens. And pepper. Tagal ko nang gustong puntahan ito. Kaya lang sa Osaka na ako napunta. At least now. Yeah. Bango. So, may try na natin. Sarap. Guys, ang sarap talaga. Parang so far ito yung pinaka-best ramen na ito sa buong entire universe. I mean existence. Mas masarap siya kaysa sa Mendokoro. Mas masarap din siya kaysa sa ramen na ito. In-expect. Pag magpapareview kayo, madali lang sabihin kasi may mga ganito. Ayan, kung gusto nyo soft, ito, very hard at hard. Kata, barikata sa kayawa, yung soft yawa. Ang sarap ng meat. Sarap. Malambot siya na malinamnam. So nagpa-refill ako guys. Pinakita ko na lang ito. Sabi ko, yawa. Yawa. Ibig sabihin soft. Samantalang sa atin sa Pilipinas, wala ibig sabihin ng yawa. Crispy, yawa. Ang sarap. Ang sarap talaga. Pero sa meat, mas gusto ko sa Mendokoro, yung super chashu. Pero sa pinaka-bro, on the entirety, ito. Ang sarap. The best. Ayan, here. Tapos na ako. Sarap. Ito guys yung nagpapasarap ko. Pwede kayo magdagdag ng savory soup extra. Basang-basa talaga yung ramen. Sarap. Tapos na ako dun. Lord, napakasarap. Ang sarap talaga. Walang halong joke time guys. Talagang the best. Yun so far yung the best ramen na natikman ko after Mendokoro ramen ba. Like ang sinasabi ko is yung broth ha, yung mismong sabaw niya. Ang sarap talaga. Iba talaga yung lasa ng sabaw. Plus, yung sa super chashu ng Mendokoro, for me wala pa nakakabit nun. Pero dito, grabe guys.
Sa lahat ng kinainan ko sa Osaka and sa whole Japan, ito'y the best. So guys, again, yung Google Maps link nasa ibaba. Hindi lang ako nakapaglinam ng masyado kasi ang setup kasi dito parang eat and run. Yung parang after mo kumain, alis ka na. Ngayon, tapos na tayo kumain. Ang puntaan naman natin is ang isa sa mga na-research natin dito sa Akihabara, which is ang Super Potato. So yung Super Potato, ano siya, bilihan siya ng mga retro games dito. So ano ba ang mga retro games? O mamaya, find out natin kasi hindi ko din alam lahat. Ang mga nilalaro ko lang dati, Naruto, Super Mario, mga ganon. So let's go! O, finally naman, nakaka-blend ako sa mga taga dito ngayon kasi nakabdak ako. Pagka bright kasi suot mo, ay nako, nag-iisa ka. Gumo, wala kayo nakikita naka-bright na jacket pagka nasa Japan. Guys, kanina pa ako dito stress na stress. Hinahanap ko yung Super Potato. Super Potato, di ba sinabi ko sa inyo yung bilihan ng retro games. So naghahanap ako dito sa baba. Naghahanap ako, nakikita nyo. Ayun pala siya sa taas. Ayun sa taas, oh. So ngayon, tara, let's go. Okay, so ito lang hanapin nyo yung Super Potato. So let's go. Ayun, papasok tayo sa loob. Ayan, may elevator naman pala. Elevator ba ito? Ayun, thank you Lord. Anong floor ba yung Super Potato? 5th floor, okay. 5th floor, guys. Ay, wait, ang dami pala. Meron palang 3rd floor, may 4th floor, at may 5th floor. Ito, oh, nakalagay dito yung mga retro games sa 3rd floor. Tapos, mga ano, hindi ko alam, guys. So, let's go. Ayun, oh. Hindi ko alam, ha. Don't judge me. Baka may magustuhan kayo dyan. I-post nyo na lang. Pinakikita ko na lang yung presyo. Ayan. Pasok tayo. Ayan. Yan yung mga mabibili nyo dito, oh. Diba? Ito, kung gusto niyo yung mga ganyan. Ang presyo niya, guys, naglalaro sa 20,000 yen to 12,000 yen. Wow, pabaliktad yung basak. Ay, ito ang ganda, oh. Parang ito yung mga ano, diba? Kalimutan ko na kung ano tawag dyan. Wow. Tignan nyo, talagang mga ano, mga panlaro, guys. Puro for gaming. Ito, mga Super Mario. Meron ganyan sa Super Potato to, ah. Ito yung mga prices. Ayan. Let's go. Talagang Super Mario, yun na lang alam ko. Yung mga ganito na lang ang alam ko. Ayan, mga ganyan. 660 yen. Mura lang, ah. So, ayan. Mga bala, guys. If ever, na gusto nyo ng mga bala. Ay, ang mura lang ng bala dito, oh. 3,600 yen. Ayan. Yan, guys. Sensya na yan. Ala akong alam sa mga laro na yan. Sadyang pinakikita ko lang sa inyo. Ito, alam ko itong Final Fantasy, mga ganyan naman. Hindi ko kasi alam kung ano yung mga trip nyo. So, pinakikita ko na lang sa inyo. Talagang target audience ko dito is yung mga mahilig sa ganito. Wow! Di ba? Ang inclusive ko, no? Lahat talaga tinatarget natin. Puro mga stop toy naman yun nandito sa side na to. Ang dati, as far as I know, meron ako mga ganito, yung baril-baril pa dati. Pero nakalimutan ko na talaga ngayon, eh. Kalimutan ko na. Ang huling naalala ko na lang sa utak ko, eh, may PSP ako, tapos, ano, nagte-Tekken ako, ganun. Yan. Nakakatuwa, guys. All ages yung nandito. Like, mayroong mga kaedad natin, may mga young professionals, may mga teenagers. Uy, Pakland. Diba? Ang mura lang niya, oh, 528. Tapos ito, 1.6k. Ang mura lang. Excuse me. Ang galing, oh, nagbebenta din sila ng ganito. Tapos yung mga ganito, oh, yung talagang mga nakikita nyo sa arcade. Ah, dito yun. Is this free to game o binibenta nila? Galing. Oh, sige, baril lang tayo. Ping, ping, ping. Yala, may pa-ice cream dito, ah. Uy, 17! Di ba K-pop, ano ka group? Ah, mga laruan lang. So, arcade area to, guys. Okay, so ganun lang pala dito, guys. Actually, for me, best talaga itong puntahan pagka mahilig kayo sa retro games. Legit talaga yung sinasabi dito sa social media na ito ay perfect sa mga tao mahilig sa mga PSP, Nintendo, ganun. Okay, next naman napuntahan natin itong sikat na store, which is ang Gigo. Gigo ba? Gigo ba basa dyan?
Nakita ko lang yun sa social media ulit. Gusto ko lang din kayo guys ipasok dyan para if ever, kung nagpaplano kayo uli magpunta dito, you can go here. Uy, mga ganun. Let's go! Mag-e-enjoy talaga dito yung mga tao na lumaki sa retro games. Promise. Ah, okay. So parang ano siya? Parang mga Tom's World, ganun. Mga malalaking ganituhan. Cool. Diba? Mga ganyan. Uy, Bleach. Alam ko yan. Ah, ganito guys. So, parang Tom's World nga siya. So, Clock Rain, yung mga pinakita ko sa inyo. Dito, network and racing games. Dito, music games. Tapos dito, retro games. Tapos dito, collaboration cafe and good shop. Ah, may elevator. Asan may elevator? Gusto ko mag-elevator kasi ayokong pumanik. Pinta. So, lumabas na ako guys. Para siyang time zone sa Tom's World sa atin. Eh, hindi naman ako mag-iikot at hindi naman ako maglalaro. Kaya ngayon, explore na lang natin yung mga ibang mga shops dito. Ngayon, magpunta tayo doon sa Big Camera o BIC Camera na shop. Which is yun yung shop dito na talagang pang electronics. Like, hindi lang camera yun ha. Madami ka pang pwedeng mabili doon. At ngayon, isa-isahin ko ang mga top items na nandoon na pwede kong i-share sa inyo kasi gustong-gusto ko din siyang puntahan before kasi mayroon akong tinitignan na camera like yung Osmo Pocket, which is ito nga, gamit ko na siya ngayon and mura daw doon, sabi ng friend ko 34,000 daw doon, eh ang bili ko dito sa Osmo Pocket is 39,000, so mas mura pa rin talaga dito sa Japan. And pag compare natin mga ibang viral stuff from the Philippine price to Japan price. Ayun na guys, nasa likod ko na ang tinutukoy ko sa inyo na shop. Grabe, ang laki no? Ang laki niya. Let's go! Ayan, according sa name niya, pwede kayong bumili dito ng mga smartphone, ng mga camera, ng TV, ng video drone, and tax-free! Lamig! Hello! Oh, tignan nyo, kahit pala aircon, pwede! Wow! Ayun yung legend niya guys. Sa first floor, mga PC, tablet, mga Apple products. Sa second floor is ayan, oh. Ito, third floor, mga telephone, SIM card, power banks, security camera. Then ayan, yung mga sa ibang floors. Diba? Okay, let's go. Kahit pala mga refrigerator, meron dito. Sa mga vacuum cleaner and rice cooker. Batteries agad din nasa likod ko. Oh, my favorite brand. Ang kasalukuyang kong ginagamit ngayon, ang Anker. Yan. Hello, Anker. Wow, mura ang Anker dito. Ayan. So ito, unang-una nasa first floor ang mga Apple products. So ito ang iPhone 15 Pro Max, 189,800 yung presyo niya. Ngayon, kinumbyut ko siya. Mas mura pa rin sa Hong Kong guys yung iPhone. Kasi pumapatak siya ng 73,116 pesos. Sa Hong Kong kasi ang iPhone 70,000 lang eh. Dual SIM pa na physical SIM. Ito hindi ko alam. And alam nyo, share ko lang. Ang alam ko, as far as I know, correct me if I'm wrong, kapag ka iPhone user kayo, tapos ang binili yung iPhone is galing dito o Japan variant, is may tunog siya, yung shutter sound. But pagka umalis naman na kayo sa Japan, as long as kunyari Globe, Smart, TNT, ganyan na yung SIM card, mawala naman na yun. Hindi naman na yun maa-apply o maa-adapt doon sa atin pagka nasa Pilipinas na. Pakita ko sa inyo, ito yung price ng mga AirPods 2nd gen, 3rd gen, and ito yung presyo. Ayan yung presyo. So ito, AirPods Pro, yan yung presyo niya. Wala pa ako nakikitang AirPods Max. So ito yung mga MacBook naman. Wait, check ko muna yung AirPods Max. Wala ako nakikitang AirPods Max. Ba't walang AirPods Max? Ito mga MacBook. Ito MacBook Pro 16-inch. So, ang presyo niya, as you can see, 398,800 yen. Okay? Then, ito namang MacBook Air. MacBook Air naman, ang presyo naman nito ay 198,800 yen. Okay? So, 8 gig yun. Tapos, 256 gig yung mismo nga storage niya. Ito, MacBook Air 13.6 inch. May ganito na pala ngayon. Tapos, itong 13 inch. So, M1 to. Tapos, M2 yung isa. So, yung M2, 164,800 yen. Tapos yung MacBook Air naman na M1 is 134,800 yen. So yan, dito na ako ngayon sa second floor. Ang second floor nila is all about PCs, mga gaming peripherals, and other stuff. Tapos meron din dito, for example, kailangan nyo ng mga router. Ayan, mga Wi-Fi router. Kailangan nyo ng mga storage, kaya SSD. Kailangan nyo ng external hard drive. Pwede dito yan. Ay, ito yung akin. Guys, ito yung akin. But 1 TB lang yung akin. Ang presyo dito nung aking SSD ay 28,600. Tapos yung 4 TB niya is 64,680. Tapos yung 2 TB 34,980 at yung 1 TB is 20,900. Feeling ko ito lang yung akin. O ito. Hindi ko alam, grabe. Compute ko nga. Oo, ito nga yung akin. Kasi ito yung ganyan yung price range. Masyado nang mahal to.
Okay, so guys, if ever, kung gusto niyo malaman ko na yung SSD ginagamit ko, yan po yun. Pero hindi Japanese letters yung binili ko. Hindi ganyan yung dumating sa... Grabe! Kompleto talaga dito sa shop na to, no? Like lahat, ultimate mga mouse. And if ever, kung need nyo ng mouse, need nyo ng keyboard, ganyan. Saka mga gaming chair. Pero for sure, hindi naman kayo bibili ng gaming chair. Hindi papanik yan dito. So, let's go. Pumanik na tayo, guys, kasi... ang dami pa tayong iikutin dito sa shop na to. For sure naman, hindi naman kayo interesado sa mga gaming chair or mga PC. Kasi syempre, hindi kayo bibili na ganun kalaki dito, di ba? And so, itong number 3 for smartphone, SIM free card, ayan, power bank, audio, calculator, and electronic dictionary. So, mga smartphone nandito. Okay, let's check. Let's check ang mga pwede nating makita dito. Alam nyo, isa to sa kinoconsider ko. Ayan. Sony XM5. Ang presyo is 59,400 Japan yen. So, ayan na naman siya. Ito ka na naman, M5. Ang lambot nyo yun, parang ang comfy sa tenga. Mahal kasi. So ko guys, bumili ng headphone ko, alam nyo lang. Lalo na kapag kunyari nasa airport kayo, nakaganyan kayo. Diba? Ang sarap-sarap kaya makinig ng naka-headphone sa airport. Grabe, yun lang pala yung dahilan kaya gusto mag-airpods. Max. Yan, so gusto ko lang sa inyo pakita na ganito ang aking power bank. Actually, ito yun. Ito mismo. Ito. Like this one. Ay, hindi. Ano pala, USB-C pala yung nandun sa akin. So, ito, if ever, kung gusto nyo, bilhin na lang din yun. Yung link ilalagay ko sa baba. So, next door nila is parang mga binebenta sa Don Quixote. As in, parang gano'n na gano'n. Oh, may mga pabango. Cool! So, ayun na, may mga Dyson. As you can see, ayun yung price if ever kung gusto nyo makita. 58,900, 44,000, and 48,800. Ayan. I-share ko lang sa inyo, ito yung ginagamit ko sa labi ko. Like, pagka nagpupunta ako dito sa Japan. Wow, parang pangalawang beses ko pala magpunta ngayon. Bumili ako nito nung unang punta ko kasi. So, effective siya guys. Like, yung dry sa labi. And actually, ganyan, nagda-dry na yung labi ko. Oh. Nagda-dry na siya kasi sa lamig, sa winter. So, bibili ulit ako niyan. Pero hindi muna ngayon. At ito, gusto ko din nang itry. Deep Moist. So, same brand eh. So, ito yung presyo niya. 393. Yun know, mga sunscreen. Napakadaming sunscreen. Dami. And actually, yung pinakasikat dyan ito. Oh my God. Anessa. Na ano pala sa likod ko? Ano to? So, parang ano to, Watson's level. Mga ganun ang mga mabibili nyo dito. Ayan, pang men. Mga pambuhok. If ever, kung gusto nyo. Alam nyo, mayroon akong gustong i-research online. Pero i-research ko pa mamaya kung ano yung pwedeng ilagay sa buhok, like hair something. Kasi sabi nila sa TikTok maganda daw yung mga ganun, like dito sa Japan, pag Japanese brand yung hair oil. Ito na hair oil, kaya lang may brand na sinasabi sa TikTok eh. Hindi ko alam kung ano. So yun na yun nga siya. And as you can see, Don Quixote vibes. Tapos mga relo-relo dito, mga Omega, mga Seiko. Joke. Sakit ng Seiko. Joke lang. It's a prank. Ito naman, pang shave ng ulong area and pang shave ng balbas. If ever, kung gusto nyo bumili, meron dito niyan. Naghahanap kayo ng kahit ano? Big camera o BAC camera shop, got you. Itong isang floor guys, puro TV. Kaya lang feeling ko hindi naman kayo mag-uuwi ng TV sa Pilipinas. So, pumalik na lang tayo dito sa pinakataas na floor. Ay, hindi pa pala. 6th floor pa lang pala to. Mayroon pa atang pinakataas. Ito naman 6th floor, mga rice cooker, air purifier, bidet, toilet seat. Meron pala akong gustong bilhin. Like portable bidet. Magtanong tayo dito. Magtanong tayo. Wait. Kita ko yun sa TikTok eh. Like may mga nagbebenta sa Japan ng portable bidet. As me na mahilig kumain, need na need ko yun kapag ka magta-travel ako as a traveler. Toto. Toto yung brand guys. Toto. Tina-type ko portable bidet. Toto. And ito. So pakita natin sa mga salesman dito. Wait. Excuse me. Do you have this one? Ay, meron sila, Lord. Jesus Christ, thank you. Sa Lazada, guys, ang presyo na is 4,000. Pero, since dito ako sa Japan, baka naman mamaya ang presyo nito dito is 2K. Ayan, guys. Tignan nyo. So, ayan, guys. Ang price niya is 7,490. So, parang 2,000 plus lang. So, mas mura pa siya. Grabe. So, dami-dami na pwede ko mabili dito sa Japan. Ang binili ko, bidet. Portable bidet. Wala, guys. Ayan yung DJI Osmo Pocket. Ang presyo dito ng Raider Combo is 96,800. Tapos, yung mismong device lang naman is 74,800. Tapos, kung gusto nyo naman, yung packet mo, ito naman yung presyo niya, 39,600. At yung Raider Combo is 55,000. Like,
Wow! Diba? Wow, ito pala yung cameras. Like, talagang camera itself talaga. Wow! Ito gusto kong camera kay Sony, kaya lang parang kahirap niya pagka solo travel me. So guys, ayan, tinitingnan ko yung mga presyo ng mga camera, ng mga viral, or mga talagang sikat na camera. Ayan. So tinitingnan ko ngayon is yung Canon G7X Mark II. Ito yung itsura ng Canon G7X Mark II. Tapos ito, viral din to sa social media eh. Itong PowerShot V10 ng Canon. So ito yung itsura niya. So tinry ko siya, tinesting ko guys. Ayan, as you can see, ayun, nakikita dito yung screen ko. Hello! Hello, hello, hello! So ayan guys, oh. May ganon, nakikita. Actually, parang panlaban siya dun sa mismong sa mismong Osmo Pocket 3. Pero kahit ganun, yung Osmo Pocket 3 pa rin yung pinili ko kaysa dito sa PowerShot V10. Ayan, so ito yung DJI Osmo Action 4. Ito naman yung presyo niya. If ever, ang price niya ay 55,000. Wala nang tax yan guys. Tapos kung nag-iisip pa kayo ng vlogging camera, ito ang presyo ng Sony ZV-1 Mark II to. So, ang presyo niya is 121,728 yen. So, tax-free na yun. Wala nang tax yun. Tapos ito naman, isa din tong vlogging camera. So, Sony ZV-E10 naman ito. So, ang presyo naman niya is 79,264 yen. Ito naman, ang Canon G7X Mark II. So, ayun siya. Ang presyo niya is 92,500 yen tax-free. And this one naman is PowerShot V10. Ang price naman niya is 59,500 tax-free. So, yun lang. Wala naman na ako mga iba pang mga pwedeng maipakita sa inyo kasi naipakita ko na lahat. So, that's all guys for this week camera shop, and let's go down na as we explore the other parts of Akihabara. Guys, so tignan nyo, meron pa dito parang shop na maganda, Taito Station, pero hindi ko na siya pupuntahan. Ang pinupuntahan ko lang kasi yung mga shop na parang interesado ako, which is ito nga BIC camera na to. Tignan nyo, nakabili ko ng bidet. Tapos, gusto ko din puntahan din dito yung bilihan ng Digicam, which is yun yung pupuntahan natin ngayon. And the-research ko siya ngayon lang. Nakita ko siya sa TikTok eh. So, ang pangalan niya is Imtiaz Camera Market. So, yung Google Maps link ilalagay ko sa ibaba para if ever kung magustuhan nyo, pwede nyo puntahan. If ever, kapag pupunta kayo dito sa Akihabarang area, na makakita kayo ng mga figurine. Ay, figurine. Ano tawag sa mga ganyan? Yung mga ganyan. Nakalimutan ko kung ano yung tawag. So, meron kayong mga mabibili dito. Iba't iba, guys. Talagang mananawa kayo sa area na to. Like, lahat ng yan. Ganun yan. Ayan, nandito na tayo sa Imtiaz Camera Market. So, ito guys, yung sinasabi ko sa inyo na nakita ko sa online, social media. Ayan, natin niya. Hi! So, ayan na. Ang dami nilang binibenta ng mga Digicam. Wow. I saw this on TikTok. Oh, TikTok. thank you, love you. Yeah. Is this yours? Yes, nice. Yeah. Very popular. Yeah, in TikTok. This is very popular. And guys, ang dami pang mga ibang camera dyan na binibenta sa loob. Wow. Dami, oh. Tignan nyo, yung mga ganong klaseng camera. Ayan, oh, yung mga ganyang camera, guys. Ang sinasabi ko, mga vintage camera talaga. Wow. So, since when you started this shop? About 18 years before. 18 years? Yes. Wow. So very, ano na matagal? Old. So very long. And guys, so, ganyan, nagbebenta din siya dito ng mga Instax film, 1,800 yen. Digicam. Tignan nyo, mga 18,000 pala. Paano ito buksan? Ngayon galing. Ba't nakasara siya? Walang ano. Ang galing. Tapos ito, oh. Ito naman, 13,000 naman to. Pang shockproof, pang waterproof, 18,000 din. Ano siya buksan? Ganon. Galing, oh. Kita ko yun sa TikTok. Lahat siya may battery, nakakatuwa naman. So, 17,000 yan naman to. Talaga guys, uso ngayon yung ganito, no? So guys, nagtingin-tingin ako dito ng mga vintage camera. Actually, talagang mayroon ako mga nakikita din ng mga CyberShot model before na yung mga model ng camera dati na
Hindi naman siya film vibe, pero digicam na siya. Pero grabe, buhay pa, nakakatuwa. And actually, lahat ng mga cameras dito is merong power. I mean, yung baterya niya ay nakasinde. Like, hindi mga low bat, so pwede mo i-testing and whatsoever. Then sabi nung mismo may-ari, ayan, siya yung may-ari, yung naka-jacket na medyo colorful, is ito daw ay 18 years old na itong shop niya. So, matagal na talaga. Diba, sabi ko nga, ano ba, old ba or long, basta yung mahaba na ibig sabihin ko yung matagal na ibig sabihin ko yung storya. So yun, if ever guys, kung gusto nyo i-support si Kuya and bumili dito ng mga vintage cameras, is yung Google Maps link is nasa ibaba. Okay guys, that's all for today's vlog. At yun, naikot na natin yung mga gusto nating puntahan dito sa Akihabara. And if ever guys, kung meron akong hindi pa napuntahan pero gusto nyo puntahan at gusto nyo ibigay na tip para sa mga manunood dito, is i-comment nyo lang dyan sa baba and sasagutin ko din naman kayo kung ano yung thoughts ko about dyan sa inyong i-comment. So yun, maraming salamat sa pag-support sa aking Japan vlogs and abangan nyo pa aking mga susunod na episodes dito sa ating Japan vlog series. Ayun yung Akihabara Station. Goodbye! Yun lang. Thanks!